Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Ako ay sigurado sa proyekto. Ako ay sigurado sa proyekto. Pag in-English po natin yan, yung ako ay I am. Yung sigurado, sure. Tapos yung sa, with the. Tapos yung proyekto, project. I am sure with the project. Okay po? Subukan naman po natin itong benta, sales. Okay? Ako ay masaya sa benta. Ako ay masaya sa benta. Kapag in-English po natin yan, yung ako ay I am, yung masaya, happy, tapos yung sa, with the, tapos yung benta, sales. I am happy with the sales. Okay po? Isa pa po. Subukan naman po natin itong si Tom. Okay? Si Tom ay dismayado. Si Tom ay dismayado sa kasunduan. Si Tom ay dismayado sa kasunduan. Pag in-English po natin yan, itong si Tom ay Tom is. Tapos yung dismayado, disappointed. Okay? Tapos yung sa, with the, tapos yung kasunduan, deal. Pagsamasamahin lang po natin yung mga English na salita. Tom is disappointed with the deal. Okay po? Okay, ngayon subukan naman po natin itong may salitang not o hindi. Okay? Ako ay hindi sabik sa presentasyon. Ako ay hindi sabik sa presentasyon. Kapag in-English po natin yan, yung ako ay hindi, I am not. Tapos yung sabik, excited. Tapos yung sa, with the. Tapos yung presentasyon, presentation. Pagsama-samahan lang po natin yung mga English na salita. I am not excited with the presentation. Okay po? Isa pa pong halimbawa. Subukan naman po natin na itong siya, tapos babae po yung siya. Pag babae yung siya, she ang gagamitin po natin. Okay? Siya ay hindi ninerbiyos sa palabas. Siya ay hindi ninerbiyos sa palabas. Kapag in-English po natin yan, she is not nervous with the show. Okay po? Kung mapapansin nyo, napakadali pong mag-English kung meron po tayong ganitong klaseng pattern. Okay po? Okay, bali po yung ginagawa po nating mensahe ngayon ay ginagamitan po natin ng adjectives. At yung adjectives po ay inilalarawan po natin yung ating pinag-uusapan. Yung adjectives po natin ay simula po itong sure hanggang satisfied. Okay, na inilalarawan po natin yung pinag-uusapan na maaaring ako, ikaw, tayo, kami, sila, siya, o kaya si Tom. Okay? Na yung impormasyon po natin ay pang ngayon. Okay? Hindi pang noon. Kaya gumamit po tayo ng am, are, o is. Kasi yan po ang senyales na ang ibinibigay nating impormasyon ay pang ngayon. Okay? Na kapag tinagalog po natin ay I. Okay? Dito naman sa kabila, naglagay tayo ng not. Para kung ang gusto nyo po ay gumamit ng salitang hindi dito sa ating ginagawang mensahe, pwede rin naman po. Okay? Merong walang salitang hindi, merong pong salitang hindi. So, pili na lang po kayo kung alin man ang kailangan nyong gamitin. Okay? Bali, ang itinuturo ko po talaga sa inyo dito ay ito pong mga adjectives na ito. Itong sure hanggang satisfied na maaari pong ang isunod nyo dyan ay ito pong preposition with. Tandaan nyo na.
So, ito pong sure, ibig sabihin, maaari yung sundan ng with. Okay? Itong happy, impressed, worried, disappointed, excited, hanggang sa satisfied, maaari yung ang isunod po sa mga salitang iyan ay with. Okay? Na tinagalog po natin bilang sa. Okay? Samantala, ito pong the, sinasabi naman po nito na yung kasunod na salita po natin, na katulad po nitong delay hanggang dito sa transaction o presentation, ay alam din po noong tagapakinig niya. Okay, yan yung naibibigay na tulong ng the. Ibig sabihin, pag sinabi kong ikaw ay masaya sa progreso, ikaw ay masaya sa progreso, tapos gumamit ako ng the, ang ibig sabihin, yung progresong sinasabi ko ay alam mo rin. Yun yung naitutulong ng the. Yan yung function ng the. Okay? Na kapag tinagalog po itong the, ay sa rin po. At alam naman po natin, hindi naman po natin pwedeng i-translate itong dalawa na magkahiwalay kasi magkakamali na po yung Tagalog na mensahe natin. Kaya ginawa lang po nating isa, sa, para sa with, para sa the. Pero ngayon, alam nyo na po, ang kaibahan po nitong the at saka with. Ito pong with ay tumutulong po para may konekta niya po yung ating noun sa ating adjective para magbigay ng relasyon na sinasabi po nitong with na itong salitang sigurado ay may connection dito sa mapipili natin dito sa nakalista po dito ng mga noun. Okay? Kunyari po, sinabi kong sila ay sigurado sa schedule. Sila ay sigurado sa schedule. Sinasabi nitong with na itong sigurado na salita ay may kinalaman sa salitang schedule. Meron silang connection sa bawat isa. Yan ang tulong naman ng with. Okay? So, sana makikitandaan po yung mga sinasabi ko sa inyo ngayon. Kasi importante po talaga. At tandaan nyo na po ito para sigurado kayo. Itong sure hanggang satisfied ay maaaring partneran ng with. Okay? Samantala, ito po mga nasa baba, ang tawag po sa kanila ay noun. Noun po yan. Kasi ang preposition po ay, ang isinusunod po dyan ay noun. At saka po itong the, itong definite article na tinatawag itong the, na maaari rin po nating tawaging determiner. Pag sinabi nating determiner, ang sumusunod po dyan sa determiner natin ay dapat noun. At kung mapapansin nyo, ito pong delay hanggang presentation, noun po yan pag tinignan nyo sa dictionary. Okay? So, ang ibig lang sabihin, meron talagang connection sa bawat isa ang mga salita na nandito sa ating sentence. Okay po? So, kung mapapansin nyo, gamit na gamit po ito. Ito pong ginawa natin ngayon. Okay? Para may salarawan mo yung ating pinag-uusapan. Okay? Patungkol po dito sa mga noun natin. Okay? So, sana makikipag-aralan ng mahusay po itong ating aralin ha. Kasi mapapansin nyo, pag gusto nyong magkomento o ibigay ang inyong nararamdaman patungkol po dun sa budget, sa estratehiya, sa strategy, sa show, sa schedule, sa project, sa klase, ito, pwede nyo pong gamitin. Ito pong ating aralin ngayon. At saka alam nyo na, pag gumamit kayo ng alinman dito sa adjective natin, pwede nyong isunod agad ay itong with. Tapos isusunod nyo yung the, tapos saka pa yung noun.
Okay po? So sana may pag-aralan ng mahusay at maraming salamat po sa mga nakasubscribe sa ating channel para magbigay suporta po sa ating page. At saka doon sa mga naglalike, nag-share, maraming salamat din po para makita rin naman po ng iba. At dumami naman po ang ating mga taga-pakinig po dito at nag-aaral. Maraming salamat po.